Siguro natanong mo na ito, paano ba ang tamang pananalangin? Hindi ka nagkamali, napuntahan, stay tuned hanggang sa huli, marami kang matututunan. How to pray properly. Madali lang at simple, ito yung biblical. Tandaan nyo po, hindi tayo nananalangin kay Mary. Hindi rin tayo nananalangin sa mga santo at mga unang mananampalataya. Hindi rin tayo nananalangin sa mga araw, sa nature. Kasi yan yung nakamulatan natin. Sa puno, nananalangin, sa hayop, no. We should pray to the Father in the name of Jesus by the Holy Spirit. Ang Panginoong Hesus mismo po ang nagturo sa atin kung paano manalangin ng tama. At ito yung example niya. Lagi niya sinasabi na manalangin tayo sa Diyos Ama. Kahit siya po, lagi niya sinasabi, Ama, Ama, Father. Ito po yung sabi sa Matthew chapter 6 verse 6. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa kwarto at isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong Ama. Ito pa ang sabi ng Panginoong Hesus. Tatawag tayo sa Diyos Ama at sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nagsasabi na in the name of Jesus. John chapter 16 verse 26. Sa araw ding iyon, kayo na mismo ang hihingi sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan. Hindi na kailangang ako pa ang humingi sa Ama para sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, kaya tayo nagkaroon ng access Diyos Ama sa trono ng mahabaging biyaya ng Diyos. Hebrews 4 verse 16. Yan po ang sabi ng Bible. Nagkaroon na po ng sacrifice ang Panginoon. Siya na po yung ultimate sacrifice. Kaya tayo nakakatawag na sa Diyos Ama. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, John 15 verse 26. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo. Sabi po ng Roma chapter 8, banal na Espiritu yung tagapamagitan natin, our mediator. Kailangan Diyos Ama, tinatawagan natin sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pagkilos ng banal na Espiritu. Saan tayo pwedeng manalangin? Maraming tinuturo ang Bible na hindi dapat tayo maging hipokrito. Kung personal prayer yon, sa kwarto lang. Tingnan nyo po ito, Matthew 6 verse 5, you can pray privately. Kapag mananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao ang totoo. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Remember, kung personal prayer yan, kahit hindi na po sa maraming nakakita, kahit po sa loob lang ng bahay. But you can pray publicly for the nation, for the community, pwede po yun. Pero kung personal prayer, pwede po kahit hindi nakikita ng ibang tao. We are told go into a room to pray. Amen. We are also told to gather together as a church. Ito naman yung tinawag tayo para manalangin ng sama-sama. Ang sabi ng Hebrews 10:25, huwag nating papabayaan ang mga pagtitipon-tipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Magkaibang konteksto po yung mananalangin ka doon sa kwarto mo lang at di ka na magpapakita sa iba. At iba rin po yung mananalangin tayo together nakikita ng community at ng public. Kaiba po yun, pero mahalaga pareho. Habang nagpapatuloy, tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, paano nga ba ang tamang posture ng pananalangin? Wala nang ibang mas mahalaga pang posture kundi ang puso po natin. Pero ang sinasabi ng Bible, nakakapag-pray po tayo nang tayo ay nakataas ang kamay. Nakakapag-pray tayo nang tayo ay nakadapa, nakaluhod, o kaya naman nakatingala tayo. May nananalangin po na nakapikit kasi ayaw po nilang madistract. At may nananalangin din po na nakadilat. Di ibig sabihin na hindi nakapikit ay hindi na nagpipray. Kasi may mga nagpipray po, nakatingin po sa langit. Yan yung mga biblical. Pwede rin po mag-pray na nakataas yung ating mga kamay. Marami pang bagay na tuturo ng Biblia kung paano tayo mananalangin. Pwedeng nakapanalangin po nang tayo po ay magkakahawak ang kamay or nagli-lay hands. Yan yung mga biblical na prayer. The biggest question ng mga newborn Christian kung ano ang dapat ipanalangin, ito yung pattern na tinuro ng Panginoong Hesus. TACOS. T-A-C-O-S. T for thanksgiving. Pagpapasalamat natin. A for adoration. Pagpapahayag natin na dakila ang Diyos. Itaas natin ang Panginoon, yung kaharian ng Panginoon. C for confession, panghingi natin ng tawad. O for others, panalangin natin yung ibang tao. S, yung huli, yung sarili mo. Yung bagay na yan ay nakapaloob sa Matthew verse 13. Makakatulong po sa inyo yung sinabi ng Panginoong Hesus na yan.
That is only a pattern. Hindi yan yung bibigkasin lagi nakalagay po sa Matthew chapter 6 verse 10 hanggang 13. Hindi po yan lagi yung i-include natin sa prayer. Na word by word, yan yung sasabihin natin. Nakamulatan ng Pilipino na ang pananalangin ay Ama namin, amin ka. So yung paulit-ulit po na panalangin na yon, so magiging contradict yan kung yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 7, kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumilala sa Diyos. Akala nila isasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin, huwag nyo silang gayahin dahil alam ng inyong Ama kung ano ang kailangan nyo bago pa man nyo ito hilingin sa Kanya. Nanalangin ay hindi lang yung paghingi ng paghingi kung ano ang kailangan natin, kundi pagtanggap sa kalooban ng Diyos na kung ano yung mas magandang plano ng Diyos sa atin ay lalo natin maunawaan habang tayo ay nananalangin sa Panginoon. Kasi yun ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7. Magkakaroon ng kapayapaan nagmumula sa Panginoon na mas lalo natin maunawaan yung will ng Panginoon kapag tayo ay lumalapit sa ating Diyos. Remember, hindi natin dapat kinakabisado yung prayer at paulit-ulit dahil wala yung kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Gusto niya yung totoo, yung ina-acknowledge ang Panginoon at merong humility. Mag-confess tayo kung meron tayong nagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon bago tayo manalangin ngayon. Let us pray. Pikit mo yung mata mo. Ama namin, nakatunghay sa kalangitan, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pagkilos ng banal na Espiritu ay patuloy kami nagpapakababa. Patuloy kaming nagpapalinis, humihingi ng tawad, Panginoon, sa mga nagawa naming mali at kasalanan. Hayaan nyo na maghari kayo sa aming puso. Sa aming buhay, tinataas namin kayo, Panginoon. At patuloy ay pinapanalangin ang aming mga kapatid na sumagana ang inyong biyaya sa mga nakakarinig po ng panalangin ito, ng pag-aaral na ito, Panginoon. Tuloy nyo po, Panginoon, ay provide ang pangangailangan nila. Kung sila ay nalulungkot, patuloy niyong pasiglahin. Kung sila ay may mga karamdaman, patuloy niyo, Panginoong Hesus, na pagilingin. Patuloy na ilapit niyo po kami, Panginoon, diyan sa paanan ninyo. Masunod namin ang kalooban ninyo, Panginoon. Layo niyo po kami sa tukso. Salamat po, patuloy na kapanabikan po namin ang inyong presensya at pag-aaral na inyong salita. Maging lalim ng aming pananampalataya ito at magamit namin sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Kung nagustuhan mo yung topic natin, let me know in the comment section. Kung may tanong ka, lagay nyo rin. Share nyo po yung gospel. Share nyo po yung video po na ito. Huwag nyo po kalimutang mag-follow, mag-like. God bless po mga kapatid. Hanggang susunod na pagkikita. God bless you.